Sa Saudi Arabia, hinahabol naman ng mga hindi pa dokumentadong OFW sa pagsaayos sa mga papeles bago itinakdang deadline ngayong Miyerkules. Samantala, isang Pilipina sa Jeddah ang hinagupit ng 100 beses sa likuran dahil umano sa kasong imoralidad. Narito ang report. Dama pa rin ang 29 na taong gulang na Pilipinang ito sa Saudi Arabia ang hapdi sa kanyang likod. 100 beses kasi siyang hinataw ng manipis sa kawayan bilang parusa sa kasong imoralidad sa ilalim ng Sharia o Islamic law. Nakipagrelasyon raw kasi siya sa lalaking di niya asawa at nabuntis pa nito. Nanganak po ako dun sa ospital na pinanggalingan ko po, nagtatrabahoan ko po. Yung nalaman po nila na wala rin po ako asawa. Yun po, nireport po nila ako sa police po. Pero ang mas masakit daw, biglang nawala ang ama ng kanyang anak. Kaya paalala ng OWA sa mga OFW sa Saudi Arabia, sumunod sa mga batas doon. Ibang batas naman ang pinoproblema ng daan-daang pang OFW, ang pagkakaroon ng sapat na mga dokumento bago ang deadline ngayong Miyerkules para lumisan sila kung walang legal na trabaho roon. Bahagi pa rin ito ng Saudization policy kung saan hinihikayat na unahing i-hire sa mga kumpanya roon ang mga Saudi national. Nakarating kay President Pinoy na bigyan kami ng tulong dito para kahit 1 beses lang kunin nila kami, kahit ibarko na lang nila kami para matapos kami na. Kawawa naman po kami. Sa Jeddah, sa mismong deportation area na naghihintay ang mga OFW para makapag-fingerprint na kailangan para matatagkan ng exit visa ang kanilang travel documents. Pero ayon sa grupong migrante, wala pa man ang deadline, nagsimula na raw ang mga raid ng Saudi police. Kaya mga undocumented OFW pumunta sa mga tanggapan ng ating gobyerno roon. Pero ikinandado raw ang ilang opisina para di sila makapasok. Kinundi na ito ng migrante. Ayon naman sa ating konsulado, ginagawa raw nilang lahat para mapauwi ang ating mga kababayan. Yung mga kababayan natin, kunting hinahon po. Huwag po kayong matatalanta, huwag kayong panik. Sa ngayon ay nasa 800 na raw ang mga na-repatriate na Pilipino mula Saudi. May 300 naman ang nagkakampo pa rin sa labas ng konsulado roon, habang mahigit 200 ang nasa temporary shelter. Kanina madaling araw, isang batang lalaki sa temporary shelter sa Jeddah ang binawian ng buhay. Hindi sinabi ng konsulado ang dahilan ng pagkamatay ng bata, pero may sakit na raw ito bago padalin sa shelter. Para sa saksi, Salima Refran, nag-uula.